Dakilang Ama, kami po'y lumalapit sa iyo sa umagang ito. Kami po'y bumabati sa aming mga kapatirang nasa sa malayong lugar, lalo na po sa aming mga kababayan, ang aming mga kapatid na nasa Pilipinas. Magandang hapon po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ganun din po dito sa amin sa UK, ang aming mga kapatirang na taus-pusong sumasali at sumasama sa inyong gawain. Magandang tanghali po at magandang hapon sa inyong lahat. Kayo po ay aking inaanyayahan na makisalo at makisama sa aming gawain. At ngayon po ay aking tatawagin si Sister Levi sa kanyang opening prayer. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat po sa inyong buhay na ipinagkaloob sa aming lahat. Maraming salamat mga kapatid sa ganitong araw at tayo nagkasama-sama. Lord God, kami po inyong gabayan, patawarin sa aming mga kasalanan. Tinataas po namin sa inyo ang aming gawain ngayong araw na ito. Nawa po iti pumasok sa aming isip, puso at aming isagawa sa aming araw-araw na mga gawain, Panginoon. Lord God, I pray po for Brother Albert. Nawa po gabayan niyo siya sa kanyang pagsasalita at pagpaliwanag sa amin ng mga mabubuting balitang galing sa inyo. Ganon din po, tinataas ko rin po si Sister Merly na ngayon po ay siya ang magpapahayag ng kanyang inspirational talk. Gabayan niyo po siya at patnubayan na ang kanyang sasabihin ay magmula sa inyo. Gabayan ang kanyang dila sa pagpapaliwanag na inyong mga banal na salita. Panginoon, maraming salamat po dito sa aming mga kapatid na ito na talagang nagbibigay ng panahon, nagbibigay ng oras para kayo ay kausapin, para ibigay sa inyo ang isang araw na ito para sa inyong kapurihan, Lord God. Panginoon, ang lahat po ng ito ay aming itinata sa inyo sa ngalan ng inyong anak na si Jesus, nabubuhay naghaharing kasama niyo magpakilanman. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Psalm chapter 1 verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the one, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous.
For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be open unto you. Hallelujah, hallelujah. At ngayon naman po mga kapatid, akin pong tatawagin ang ating kapatid na si Sister Merly sa kanyang paglalahad ng kanyang magandang balita na naway ang kanyang mga ah, sasabihin ay sa kanyang buhay niya maipapaliwanag sa kanyang pag-IT. Magandang araw po sa inyo, magandang gabi po dito sa Pilipinas, magandang buhay sa ating lahat. Ang aking ipapahayag ng magbunting balita ay hango kay San Marcos 6:30 to 34. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit, napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila si Jesus. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Tayo ay inaanyayahan ni Jesus na makapagpahinga sa kanyang piling. Hindi ito madaling tumugol sa ating ganitong paanyaya sapagkat tayo ay abala sa maraming bagay at dinadahilan natin na wala tayong panahon upang makipag-usap
kay Jesus sa panalangin. Nakakabuti sa atin ang paglalaan ng katahimikan upang makaisa natin si Jesus sa pananalangin na walang iba kundi ang pakikipag-usap sa Diyos tungkol sa mga nangyayari sa ating buhay at pakikinig natin sa mga salita na ipinapaabot ni Jesus sa atin. Natutulungan din niya tayo nito upang gumaan ang ating mga pasanin sa buhay sapagkat hinahayaan nating tulungan tayo ni Jesus sa pagbubuhat ng mga ito. Kapag tayo ay naglalaan ng panahon para kay Jesus sa panalangin, nililinis niya ang mga dumi at kalat sa ating mga puso. Naliliwanagan tayo tungkol sa mga maling kaugalian na dapat pagsisihan at isuko sa Panginoon. Aminin man natin o hindi, madalas napakaabala natin sa maraming bagay sa ating gawain sa bahay, sa trabaho, basta sa pang-araw-araw nating buhay, napakaabala natin. Nawawalan tayo ng oras sa pakikipag-usap sa Panginoon o pagdarasal. Malimit natin, nalilimutan ng Diyos. Ang panalangin, ito ay pakikipag-usap, pakikipagkomunikasyon sa Panginoon. Siya ang lahat sa ating buhay. Mahalaga na makasama natin si Jesus ng sarili niyan sa panalangin dahil nagkakaroon tayo ng katahimikan, kapayapaan, kagaanan, at parang ang lahat ng ating mga dinadala ay nagiging magaan para sa atin. Ang pakikinig sa kanyang mga salita ay nagsisilbi itong gabay upang itama ang ating mga maling gawain kung ano man yung maling ating ginagawa. Binabago ang ating mga ugali na madaling magalit, na madaling makapagsalita ng hindi maganda, at nakakagawa pa at nakakasakit pa ng kapwa. Kaya ang lahat ng gustong iparating sa ating Panginoon, ito talagang nagiging dapat gabay natin. Ito ay isa puso natin dahil lahat ng ating mali ay kanyang itatama. Maglaan tayo palagi ng oras sa Panginoon. Lahat naman tayo, di ba po ba, minsan sinasantabi natin ang Panginoon. Minsan matutulog na lang tayo dahil sa sobrang pagod ng ating trabaho. Hindi na natin nakukuha magdasal. Pero yung pala, kahit anong ginagawa mo, na halimbawa, kung hindi ka nakapagdasal ng gabing iyon, pwede pala yung kahit anong ginagawa mo o naghuhugas ka ng pinggan, naglalaba, pwede mo palang kausapin ng Panginoon ng ganon. Kasi akala ko, kailangan haharap ka sa altar, haharap ka basta nandun ka sa kwarto at nagnanamnam ka, yung pala kahit anong pwede mong gawin, pwede ka magdasal. Tama po ba? Ito lang po ang aking i-share sa inyo. Salamat po. Amen. Kapatid, marami pong salamat sa iyong mga binitiwang salita. Ito po ay tunay nga na matagal ko nang sinasabi sa aking mga kapatid, kung ano man inyong gawin, lumabas man kayo ng pintuan, pumunta man kayo kung saan, kailangan kayo manalangin, humingi ng patnubay, gabay, upang tayo ilayo sa mga masasamang bagay. Kaya ako'y naniniwala na ang dasal at ang panalangin ay napakahalaga sa takbo ng ating buhay.
lalo pa ngayon, maraming mga nangyayari. Kaya kapatid, marami pong salamat at sa mga ah, nakakaalam ng bagay na ito, ating pong ipagpatuloy. Ngayon naman po ating dinggin ang ating kapatid na si Brother Albert, na ako po nagpapasalamat sa Panginoon at ang ating Panginoon ay binibigyan ng malaking katalinuhan at wisdom kay Brother Albert, at nawa ang kanyang mga ilalahad na mga salita ng Diyos ay ating ah, namnamin, isipin, ilagay sa ating puso at ating sundin, at kung hanggat maaari tayo po ay nakatuon sa ating Diyos. Ngayon naman po ay kakausapin natin, tayo po ay pakikinggan natin ang ating kapatid na si Brother Albert sa kanyang mahalagang balita na ipapahayag sa atin. Magandang araw po mga minamahal na magulang at kapatid. Magandang gabi dyan sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa mga kapatid na narito sa UK. At magandang araw naman doon sa ating mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay saan man dako kayo naroon. Ang dalangin ko po na wayang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ay ating maranasan ang kanyang kapayapaan sa araw-araw ng ating buhay. Tungkol po sa pananalangin, ang binanggit ng ating kapatid, Sister Merly, at yan nga po ay nandun sa aklat ng Marcos 6, verses 30 hanggang 36. Basahin nga po natin. Marcos 6, verse 30. Ayan. Aywan ko nga po kung ito nga po. Jesus feeds the 5,000. The apostle returned to Jesus and told him all that they had done and taught. And he said to them, "Come away by yourself to a desolate place and rest a while." For many were coming and going, and they had no leisure even to eat. And they went away in the boat to a desolate place by themselves. Now many saw them going and recognized them, and they ran there on foot from all the towns and got there ahead of them. When he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them because they were like sheep without shepherd. And he began to teach them many things. And when it grew late, his disciples came to him and said, "This is a desolate place, and the hour is now late. And send them away to go into the surrounding country and villages and buy them something to eat." So ito nga po yung Gospel from the book of Saint Mark, na ito nga po yung pagpapakain ng 5,000. Pero sa simula po ng istorya ay sila nga po ay sabi ng ating Panginoon, "Come away by yourself to a desolate place and rest a while." Kaya doon sa sharing po ng ating kapatid ay sinabi niya na sa sobrang busy nga po ng tao, wala tayong rest. Wala tayong time para sa ating Panginoon. Pero dito po sa ating Ebanghelyo ngayon ay sinabihan ng kanyang mga apostol na pumunta sila sa isang ilang na lugar, desolate, isang ilang na lugar, tahimik na lugar na kung saan sila lang at ang ating Panginoon Jesucristo. At ang sharing nga po ng ating kapatid ay dapat tayong magkaroon ng time sa ating Panginoong Jesucristo. At yun nga po ay sa pamamagitan ng panalangin, yung isang tahimik na lugar na kung saan tayo ay makakapagdasal sa Panginoon.
Tama po naman yung sinasabi ni Sister kasi yun ang gusto ng ating Panginoon at yun ang gusto ng Diyos. Pero tama rin yung sinabi niya na kung minsan sa ating pang-araw-araw na buhay ay kailangan ding pwede rin tayong manalangin kahit ano ating ginagawa. Meron nga malapit ng sa aksidente, nakausal ng panalangin kapiraso na humiling lang kaligtasan ay nakaligtas. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi maaari nating limitahan o walang limit ang kapangyarihan ng Diyos. Pero merong isang turo ang ating Panginoon Jesucristo na kung saan, kung tayo'y mananalangin ay ganito. At sabi po niya sa Mateo 6:7 ay ganito. Aklat po ng Mateo chapter 6 verse 7, and when you pray, do not heap up empty praises as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Ang pagtuturo po ng ating Panginoon, ang sabi niya, kung kayo ay mananalangin, huwag kayong bumanggit ng mga salitang walang kabuluhan na paulit-ulit, na kagaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang Gentiles po yung mga taong walang Diyos. Yung hindi sila naniniwala sa tunay na Diyos. Meron silang ibang Diyos. Ayan, as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Kasi po ang Diyos ay nakakarinig yan. Hindi na kailangan ng paulit-ulit. Sabi nga rito kung itutuloy pa natin ang pagbasa hindi pa man lumalabas ang kataga sa ating bibig, alam na ng Diyos. Kasi siya nga ang nagawa ng pandinig ng tao, ay siya pa ba naman na hindi makarinig? Ang sabi rito, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Ang dapat pong maging laman ng ating panalangin, ito, sabi nito, ayan, kung sa verse 6 po pala, ito, kailangan ng one-on-one po pala. Tama yung sabi ni Sister. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who is in secret will reward you. So, ito po yung mga pamantayan ng kung paano tayo mananalangin sa Diyos na itinuro ng ating Panginoon Jesucristo. When you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. Gusto niya talaga sa isang liblib, sa isang ilang na lugar. Kaya nga po yung mga dakilang mga propeta sa lumang tipan, minsan umaakyat sa bundok para makipagtipan sa Diyos. Tayo rin, tinuruan ng ating Panginoon Jesucristo, kung mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, sarado mo ang pinto, at pagkatapos, ikaw ay magdasal sa Diyos. Manalangin ka sa Diyos sa isang sekreto, ibig sabihin ni one-on-one with the Lord. Isa pong uri ng pananalangin tinuro ng ating Panginoon Jesucristo. At sa ating pang pananalangin, huwag daw tayong paulit-ulit. When you pray, do not heap up empty praises as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Hindi po natin kailangan ulit-ulitin o kulitin ang Diyos. Sa isang oras ng pananalangin, pag nabanggit mo na yon, huwag mo na uling uulitin yon dahil naiintindihan na yun ng Diyos. Prove na talaga naiintindihan na ng Diyos yung ating ipinagdadasal, ay basahin ko po sa aklat po ng Awit 94 verse 9. Ito po sinasabi. At sabi po rito sa aklat ng Awit chapter 94 verse 9, He who planted the ear, does he not hear? He formed the eye, does he not see? So, hindi po kailangan ng paulit-ulit sa pagdadasal sa Diyos na ginagawa ng mga hentil. Paulit-ulit, ayaw po ng Panginoon yun, ayaw ng Diyos. Bakit?
Siya na lumikha ng tainga, hindi ba siya makakarinig? Siya na lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? So sa mga katagang nito, hindi na kailangan ng paulit-ulit. Tama yung sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa aklat ng Mateo 6:7. Yan. When you pray, do not heap up empty praises as the Gentiles do, for they think they will be heard for their many words. Dahil nga po siya ang lumikha ng pandinig, siya pa ba hindi makakarinig? Kaya ang sabi niya rito, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Ay mas mabilis pa pala ito kaysa internet. Mas advanced pala ang Diyos. Hindi pa nalabas yung kataga sa ating bibig, ay alam na niya. Ay bakit nga naman tayo magpapaulit-ulit pa? Yan po yung turo ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi ipinakikilala dito ng ating Panginoon Jesucristo na ang ating Ama ay higit na advance kaysa sa anumang teknolohiya sa ating kapanahunan. Kasi dito hindi pa man natin nahihiling hinihiling, hindi pa nalabas sa ating bibig. Alam na niya Yan. Pero binabanggit natin yung mga bagay na ating kailangan sa Kanya, although alam niya kung ano yung nasa sa kaibuturan ng ating puso kasi siya lang po naman ang nakakabasa ng puso ng tao Wala namang ibang nilalang na pwedeng makabasa ng isip ng tao Siya lang po. Ang sabi rito sa Jeremiah chapter 17 verse 10, I, the Lord, search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deed. So, siya lang ang may capacity o kapangyarihan na makapagsaliksik ng puso ng isang tao. Kaya nga pagka tayo mananalangin, alam niya kung tayo ay hindi tapat. Alam niya kung ang ating pananalangin ay pakitang tao lang. Alam yun ng Diyos. Alam niya kung ano ang motibo na nasa ating puso. Alam niya yun. Kaya merong panalangin, hindi na-answer ng Diyos Kasi nga, hindi niya binibigay yung bagay na hinihiling kasi advance nga ang Diyos Alam niya na maaring makasama sa atin yung bagay na yun. Para din lang batang paslit na nahingi sa ama ng posporo ay hindi ibibigay ng ama. Kasi batang paslit siya, baka siya makasunog. Ganon din sa ating pananalangin sa Diyos. Hindi lahat ay ibinibigay ng ama kasi siya nga advance yung alam niya sa atin. Alam niya yung makakasama, alam niya yung makakabuti. Alam ng Diyos yung motibo ng ating puso. Kaya kuminsan yung ating kahilingan din niya ipinagkakaloob. Ayan. Siya po lang may capacity na makapag-search ng puso ng isang tao. Kaya nga ang pinaka-the best na pananalangin ay pananalangin sa isip. Huwag mong banggitin. Kasi pagka lumabas sa ating bibig, merong someone who is also listening. And that is the devil. Nakita mo, pag sinasabi mo yung iyong plano, lalo na sa magandang gawain, hinahadlangan tayo. Nakakaranas tayo ng paghadlang kasi somebody is listening. Now, kung ikaw may plano sa iyong buhay, mag-pray ka secretly by your mind and your heart. Huwag mong uusalin sa iyong bibig. Sapagkat ang Diyos ang may capacity na makabasa ng ating puso kahit hindi binubuka ng ating bibig, yung ating munting panalangin na nasa kaibuturan ng ating puso at isip, nasasaliksik ng Diyos yun. At yun ang bagay na hindi nahahadlangan ng kaaway na si Satanas. Kaya kung tayo mayroong mga panalangin,
the best way, panalangin natin ito sa ating isip at sa ating puso sapagkat siya nakakasaliksik ng laman ng ating isip at puso. Siya may kapangyarihang ganon. So yan po mga minamahal na magulang at kapatid ang prayer. Pero meron din naman sinasabi si Sister Merlin na tayo pala pwedeng manalangin kahit na anong sitwasyon sa ating buhay. Pwede nga may ginagawa ka, nanalangin ka sa iyong isip. Kahit hindi mo ibukang iyong bibig, nananalangin ka sa iyong isip at puso. Kasi siya rin ang may capacity noon. Tingnan ninyo rito sa aklat ng 1 Chronicle. Verse 9. 1 Chronicle chapter 28, verse 9. Papatunayan ko sa inyo, nakakabasa siya ng isip at ng puso. Ang sabi po rito, and you, Solomon, my son, know the God of your father and serve him with a whole heart and with a willing mind. For the Lord searches all heart and understand every plan and thought. Yung isip at yung puso, nasa-search ng Diyos yun. For the Lord searches all heart and understand every plan and thought. Searches all heart. Walang itinangi. Lahat pala nasasaliksik ng Diyos. Searches all heart. Nasasaliksik ng Diyos ang lahat ng puso. Hindi lang puso ng isang tao. Lahat pala kayang saliksikin. And understand every plan and thought. Yung ating mga motibo sa ating paghiling sa Diyos. Alam ng Diyos yun. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will cast you off forever. So yan po. Katunayan na talagang yung ating panalangin, kahit sa isip lang, kahit sa ating puso, without word, ay nakakarating sa Diyos at naiintindihan ng Diyos. Now, tama yung sabi ng ating kapatid ni Sister Merlin na pwede tayo magdasal. Nagagayat ka ng gulay, maaari sa isip mo, pagdasal mo yung iyong anak, yung iyong asawa, pagdasal mo yung lahat na gusto mo ipanalangin sa pamamagitan ng iyong isip at ng iyong puso. Hindi merong mga sitwasyon na ina-allowed ng Diyos tayo na manalangin in every situation. Lalo na po sa panahon na ikaw ay parang maaaksidente. Marami pong nailigtas ng prayer sa pamamagitan niyan. Basahin nga natin yung binabanggit na tayo manalangin ng palagi. Ayan, ang sabi rito sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Ito, pray without ceasing. Manalangin tayong walang humpay. Ay ano ba yung ibig sabihin ng pray without ceasing? Yung walang tigil na pananalangin. Paano tayo mananalangin ng walang tigil? Mari, sa isip. Tama yun. Ha? At maaring ang interpretasyon po kasi na iba, walang tigil na pananalangin kasi nakalagay doon, ceasing, without ceasing, walang tigil. Ano ba yung walang tigil sa Biblia? Paano nanalangin yung mga banal nung unang panahon? At nasasabi ni St. Paul in his letter sa 1 Thessalonians 5:17 na pray without ceasing. Bakit? Ganito po kasi ang ginawa ng mga tao nung unang panahon, lalo na po yung panahon ng mga apostol, kung paano sila manalangin sa Diyos, gaano kalimit, gaano kadalas yung pray without ceasing. Ang sabi po rito sa aklat ng 2 Timothy chapter 1 verse 3. Ang sabi po rito, ito'y second letter ni St. Paul in his letter to 2 Timothy, second letter. Ang sabi po rito sa chapter 1 verse 3, I thank God whom I serve
as did my ancestor, with a clear conscience, as I remember you constantly. Yung palang tinatawag na constantly, in my prayers, night and day. Ang turo pala ng Biblia ng pagdadasal talaga, umaga't hapon, araw at gabi. So, yan po ang mga pamantayan ng kung paano tayo mananalangin. Yan. At sa pananalangin, hindi naman kailangan yung mga flowery words. Tayo po ay direct to the point. Kasi hindi na kailangan ng Diyos yung magagandang pangusap. Kasi nababasa nga po ng Diyos kung ano laman ng ating puso. Hindi na kailangan yung mga flowery word. Kung ano yung iyong gustong ipahayag sa Panginoon, ipahayag mo na, ganun yun. Basahin natin sa aklat ng Philippians, chapter 4, verse 4. Ang sabi po ay ganito. Verse 5. Verse 6. Ang sabi po rito, do not be anxious about anything, but in everything by prayer. Napakarami po kasing nakakabalisa. Yan ang gusto ng Diyos na ipanalangin natin sa Kanya. Yung ating mga kabalisahan. Hindi kailangan yung mga flowery words. Kung ano yung bumabagabag sa iyo. Problema ba sa iyong kasambahay? Problema ba sa iyong asawa? Problema ba sa pinansyal? Problema ba sa relasyon mo sa iyong mga katrabaho? Yun po ang mga bumabalisa. Kaya do not be anxious about anything. Pag sinabing anything, lahat pwede mong sabihin sa Diyos. Kasi kahit yung mga but do it in secret. Hindi mo na kailangan sabihin kung kani-kanino. Sabihin mo sa Diyos kung ano yung iyong plano. Kung minsan nga, pag sinabi mo pa sa iba yung iyong mga problema, nagkakaroon pa ng another problema eh. Pero pag sa Diyos mo sinabi, umaaksyon ka agad ang Diyos na solve yung ating problema. Kaya sabi rito, do not be anxious about anything. Lahat ng bagay na bumabalisa sa iyo, karamdaman, problema sa asawa, problema sa anak, problema sa pamilya, problema sa iyong mga katrabaho, problema sa pagkain, problema sa inumin, problema sa pera. Ano mang problema? Yung mga nakakabalisa sa atin, do not be anxious. Huwag kayong mabalisa sa iba't ibang mga bagay. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Ano ba nire-request mo? Siyempre, gusto mo magkaroon ka ng magandang relasyon sa iyong katrabaho. Magkaroon ng magandang relasyon sa iyong asawa. Direct to the point ka kaagad sa iyong sasabihin sa Diyos kasi alam na niya yun eh. At yung lahat ng mga nakakabalisang ito, huwag mong sasarilinin. Kaya ang isang Kristiyano wala nagkukumit ng suicide. Bawal sa isang Kristiyano mag-commit ng suicide. Bakit? Kasi meron siyang nahihingahan ng kanyang mga problema at yun ay ang Diyos. Bakit mo sasarilinin ang problema mo? Ilagak mo sa Diyos ang iyong mga problema. Lahat ng klase ng problema. Kahit pinakasikretong problema na yung pinagdadaanan, kapatid, sabihin mo sa Kanya. Dahil hindi mo man yan sabihin, alam din yan ng Diyos. Pero do it with your mind and your heart. Kasi alam naman ng Diyos kung ano ang laman ng ating isip at ng ating puso. At pag ginawa mo yan, kapatid, ang magiging resulta, verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Pag ginawa mo yan, kapatid, ang kapayapaan ng Diyos ay sa iyo. Bakit? Kasi yun lahat ng dinadala mo sa iyong isip, yun lahat ng tinataglay mo sa kaibuturan ng iyong puso,
na halos hindi ka makakain at hindi makatulog at ikaw ay hindi magkaroon ng kapahingahan, ay mawawala lahat at ang kapayapaan ni Kristo ang siya maghahari sa kaibuturan ng iyong puso. Kayang gawin niya ng Diyos sa iyo. Kaya nga sabi niya, do not be anxious, huwag kang mabalisa. Para ba sabihin ng Diyos yun na huwag kang mabalisa kung hindi niya kayang gawain yun? He is an ever-powerful living God. Walang imposible sa Kanya. Ay kung yun ngang tawag dito, yung Milky Way ay nakukontrol niya, yung kalawakan at ang mundo ay eksakto ang pag-inog sa paligid ng araw ay nagagawa ng Diyos, ay gasino na tayo upang hindi niya maisaayos ang ating buhay. Kaya ang sabi rito sa verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Yung kapayapaan ng Diyos, siya maghahari sa kaibuturan ng ating puso sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So my dear brothers and sisters, yan po yung kapangyarihan ng panalangin. Paano tayo mananalangin? Pagkagising mo sa umaga, ilagak mo sa Panginoon ang buong maghapon. You don't have to utter a word in your mouth. Do it by your mind and your heart with all faithfulness to God. And God will answer your prayer. At ang Diyos ang siyang tutugon sa ating mga panalangin. Ngayon, ano ang dapat nating ilagay sa ating isipan sa halip na yung mga problema sa ating buhay na siya nakakabalisa? Yung mga problema na tinataglay natin sa ating puso na nagiging dahilan ng alta presyon o kung minsan may pagkakasakit sa ating puso dahil sa mga sakit, sama ng loob, sa mga galit na namumugad sa ating puso. Alisin natin yan at yan yung nagagawa sa pamamagitan ng panalangin. At makikita mo kapatid, kapag inilagak mo lahat ng mga problemang yan na dinadala mo sa iyong isip at sa iyong puso, ang Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, ang siyang maggugwardya sa ating isipan at puso upang makamtan mo ang tunay na kapayapaan. Ayan, sabi rito, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Paano i-guard ng Diyos ang ating isip at ang ating puso? Itaas natin sa verse 8. Ito po sabi, finally, brothers, whatever is true. Ano ba ang totoo sa daigdig na ito? Ha? Ang pinakatotoo is the gospel of Christ, yung kanyang mga commandment, mga utos niya. Finally, brothers, whatever is true, it will guard your heart and your mind. Ang salita ng Diyos ang maggugwardya sa ating puso so that you will not commit adultery. Kasi sabi niyan Diyos, huwag kang makikiapid. The commandments of God will guard your heart and your mind to commit sin. Kaya sabi rito, finally, brothers, whatever is true. Paano tayo iingatan ng Diyos yung ating puso at ang ating isip sa pamamagitan ng katotohanan ng kanyang banal na salita? Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think. Wag yung kung ano-ano ang pinag-iisip mo, kapatid. Think about these things. Doon gugwardya ng Diyos ang ating masamang kaisipan. Kung ano yung honorable, patayin nga natin sa Tagalog. Sa aklat po ng Philippians chapter 4 verse 8. Ito, may Bible akong Tagalog. Philippians chapter 4 verse 8. Ang sabi po rito ay ganito.
chapter 4, yan, verse 8. Katapus-tapusan mga kapatid, pinalaya ka na sa iyong mga problema sa buhay kasi nailagak mo na sa ating Panginoon Jesucristo yung mga problema mo. Ini-enumerate ko nga, problema mo sa pamilya, problema mo sa asawa, problema sa trabaho, problema sa katrabaho, problema sa iyong health, ano mang problema, yan. Binigyan ka na ng Diyos ng kapayapaan. Ngayon, paano naman ipagpapatuloy mo ang kapayapaan yan manatili sa iyong isip at sa iyong puso? Bitawan mo na ang pag-iisip sa iyong mga karamdaman. Bitawan mo ang iyong pag-iisip na sobra sa iyong mga problema sa buhay. Mawawala ang iyong naramdaman sa iyong katawan. Kumisa nagiging sanhi ng sakit sa puso at sa ating kaisipan. Ngayon, para magwardyahan yan, eto ngayon, katapus-tapusan mga kapatid, Philippians chapter 4 verse 8, katapus-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan. Ay ano ba ang katotohanan? The truth is the gospel of Christ, the commandments of our Lord Jesus Christ. Anumang bagay na kagalang-galang, iisa po naman ang ibig sabihin nito eh. Anumang bagay na matuwid. Ay ano ba ang matuwid? Wala tayong karapatang magtuwid ng ating buhay. Trabaho ng Diyos na tayo magtuwid. At sa paano tayo itutuwid ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Pag tayo nagtuwid sa ating sarili, hanggang kailan mo maitutuwid ang iyong buhay? Pero pag ang Diyos ang siya nagtuwid sa bawat isa sa atin, talagang maitutuwid niya tayo. Basahin ko nga sa inyo ang pruweba na kaya tayo ituwid ng Diyos. Dito po sa Old Testament, sa aklat po ng Jeremiah yata yun. Ito ang sinasabi, Jeremias. Ito po sinasabi, verse 23, Jeremiah chapter 10 verse 23. Ang Diyos ang magtutuwid sa atin kapatid. Kaya kung minsan merong tayong kung minsan sinisisi ng iba yung isang kapatid bakit hindi na itutuwid. Ang talaga pong dapat magtuwid sa atin yung mga salita ng Diyos. Kaya dito sa Jeremiah chapter 10 verse 23, O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Ay paano tayo itutuwid ng Panginoon? O Panginoon, sawayin mo ako. Ano ba ang pansaway ng Diyos? Kundi ang kanyang mga banal na salita. Ngunit sa pamamagitan ng kahatulan, sa pamamagitan ng mga kautusan ng Diyos. Huwag sa iyong galit, baka ako'y iuwi mo sa wala. Ganyan po kung magtuwid ang Diyos. Dapat ilagay natin sa ating isip yung mga bagay na totoo. At yun yung mga commandments of God. Yung mga salita ng Diyos, huwag kang maninirang puri, ibigin mo iyong kaaway, ibigin mo iyong asawa, mga anak, igalang mo ang iyong mga magulang. Yan po yung mga bagay na totoo na dapat na masaksak sa ating isip at sa ating puso. Kung mananalangin ka, ikaw ay pumasok sa iyong silid, hindi mo kailangan ng kung anumang bagay na nasa iyong harapan. Manalangin ka ng direkta sa Diyos. Sapagkat sabi nga niya, hindi pa lumalabas sa iyong bibig ang iyong hilingin. Alam na niya. So my dear brothers and sisters, paano tayo itinutuwid sa ating pananalangin? Manalangin tayo sa Espiritu at sa katotohanan. My dear brothers and sisters, paulit-ulit tayo niyan sa bagay na yan. Sapagkat yan po yung aking pakikipagtunggali nung unang panahon. Ganyan po kasi ako nung unang panahon. Nakaluhod kung saan kung ano-anong bagay. Pero nung alisin ko po yan, nagliwanag ang lahat sa aking buhay. Yung mga bagay na wala ako noon, binigyan ako ng Diyos. Pinasabi ko ang bagay na ito dahil ito'y totoong naganap sa aking buhay. Alam po ninyo, ako isa sa worst enemy ng Diyos.
Kagaya rin ni Saint Paul, ang pagiging worst ko, pati Diyos, hinamon ko noong unang panahon, iniuntog ako ng Diyos, sangkatutak ng mga kamalasan ang umabot sa aking buhay. At nang mapagkilala ko ng aking binangga ay isang makapangyarihang Diyos, ako'y nagsisi ng buong puso at nagsabi ako sa Kanya, anumang iutos mo sa pamamagitan niya yung banal na salita, gagawain ko. Ito po ang dahilan kung bakit ako'y nakaharap ngayon dito. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa kung ano-anong bagay na ako'y maging sikat. Hindi ko kailangan ng mga bagay na yan. At hindi ko rin kailangan na i-preach ko ang aking sarili kung sino ako noon at ngayon. Ang kailangan ko ay sundin ang kanyang banal na kautusan. Nagpakilala ang Diyos sa akin, my dear brothers and sisters. Bata pa ako. At the age of 18, ako nagbasa ng Biblia. Buong Biblia, binasa ko. High school pa yata ako noon. 17 yata o 16. Hindi ko alam, may panawagan pala ang Diyos sa akin. Ako'y naging leader ng iba't ibang samahan sa aming simbahan. Ako'y naging leader ng kursilista, naging leader ng kung ano-anong grupo sa simbahang Katoliko. At ako'y matagal na lektor. Binata pa ako, lektor na. Hindi ko pa nakikilala asawa ko. Doon niya ako nakilala dahil ako lagi nakatayo sa simbahan. Ayan ang pangyayari sa aking buhay. Pero dumating din sa aking buhay na ako'y naging-rebelde sa Diyos. At ako'y nagkaroon ng iba't ibang uri ng mga kamalasang naganap sa aking buhay. At ako'y napagkilala ko ang laki ng aking nagawang kasalanan. At dahil doon, eto ako ngayon, taus-puso nagsisi sa aking mga kasalanan at nangako ng bagay na alam kong siya rin ang kumikilo sa akin kaya hindi ko pwede ipagmalaki. Siya rin ang gumagabay sa akin kaya nagagawa ko ang bagay na ito sapagkat kung sa sarili ko lang hindi ko ito magagawa. May limitasyon ang aking lakas, ang aking kapangyarihan. Pero ang sandigan ko ay ang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako'y nagkakaganito upang ipakilala sa inyo ang Diyos na nakilala ko noon. Ang Diyos na dating kinalabang ko noon upang ipakilala sa inyo ang kanyang walang hanggang kadakilaan sa bawat isa sa inyo. Sumampalataya kayo sa Diyos, my dear brothers and sisters, at makikita ninyo ang himala sa inyong buhay. Ngunit kailangan tayo'y mayroong gabay sa ating pagsamba sa Kanya at ibinigay niya ang gabay na ito sa bawat isa sa atin. Hindi pa man tayo pinapanganak, binigay na niya ang gabay na ito. Yung gabay na dapat nating matutunan. Ito sa aklat ng Efeso 2:10. Ito sinasabi. Hindi pa nga po tayo ipinapanganak eh. Ang gabay na ito ay binigay niya. Ang sabi rito sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ay ano ba mabubuting gawa? Hindi lahat ng gawa natin ay kaaya-ay sa Diyos, kundi yung gawa na ating pagsunod sa kanyang kalooban at sa kanyang kautusan. Yun ang kaibig-ibig sa Diyos. Yan. Para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Pag bumili kayo ng frigidaire o bumili kayo ng washing machine, ang sabi roon, bago mo gamitin ang iyong washing machine, kailangan basahin mo muna yung manual of instruction. Bakit? Para maiwasan ang aksidente. Para maiwasan din ang aksidente at yung pagkasira ng gamit na iyong binili. Kailangan ayon sa instruction manual. Ayon sa manual yung ating paggamit. Ang Biblia, my dear brothers and sisters, ay makapal. Wala akong Bibliang nandun sa kwarto. Ang Biblia po ng Diyos na ibinigay sa ating instruction manually from Genesis to Apocalypse, makapal po yun. Tulad din ng ating rep,
merong instruction, merong manual kung paano gagamitin. Ang ating buhay may manual kasi napakahalaga po ng buhay natin sa Diyos. At sabi nga niya, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Ganun na lamang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang manalig at sumampalataya hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganong kalaki, kaya binigyan niya tayo ng instruction manual na doon natin, yun ang lalakaran natin, yun ang riles na ating tatahakin. Sapagkat pag sumala ka rin sa riles na yun, malaking aksidente sa ating buhay. So my dear brothers and sisters, nakakamit natin ang kapayapaang yan sa pamagitan ng manual ng Panginoon na nagsasabing kung kayo mananalangin, pumasok ko sa iyong silid, at pagkatapos mo maisara ang pintuan, ikaw ay manalangin sa iyong Ama sa isang sikretong paraan at ang Ama na nasa sikreto ay siyang tutugon sa iyong panalangin. Manual para kung paano tayo mananalangin, kung paano mo gagamitin ang iyong mata, kung paano mo gagamitin ang iyong bibig, hindi sa chismis, my dear brothers and sisters, kundi ang bibig natin, gamitin natin tigapagpahayag ng salita ng Diyos. Ang ating paa, saan mo dadalhin? Sa sugalan? Hindi. Dalahin mo sa paghahatid ng mabuting balita ng Panginoon. Ang iyong kamay, gagamitin mo panampal ng asawa? Pansuntok na iyong asawa? Hindi. Gagamitin mo yung pantulong sa iyong kapwa at pagpapadama ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. Yan po ang sinasabi na instruction manual na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So my dear brothers and sisters, napakaraming bagay tayong dapat na matutunan. Kahit sa buhok, sa ating pagguan sa ating buhok, merong utos ang Diyos. Sa kamay natin, may utos ang Diyos. Merong utos ang Diyos sa kamay. Kaya napakaraming kautusan, my dear brothers and sisters, na dapat nating isaalang-alang sa ating buhay. Sa kamay, ito po sa aklat ng Efeso chapter 4 verse 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Tingnan ninyo ang utos tungkol sa kamay. Kung ang kamay natin ginagamit sa pagnanakaw, itigil mo ang pagnanakaw. Bagkus magpagal, igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Ay kaysa pagnanakaw, magtrabaho ko ng ayos, magpakahirap ka sa iyong pagtatrabaho para mayroon kang maitusto sa pag-aaral mo sa iyong anak, may maipadala ka sa iyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas, at meron ka rin maibahagi sa mga mahihirap sa pamamagitan ng charity na bunga ng iyong malinis na paggamit ng iyong kamay ayon sa salita ng Diyos. So my dear brothers and sisters, napakaraming bagay tayong dapat na matutunan. Pero malinaw ang sinabi ng Panginoon, ang pagtutuwid ay nasa Kanya. Nasa sa Kanya ang pagtutuwid sa bawat isa sa atin. At ang Kanyang pagtutuwid ay sa pamamagitan ng Kanyang mga kautusan. At yan ay ang kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Kautusan po ng ating Panginoong Hesukristo. Sa aklat ng Galatia chapter 6 verse 2, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo Jesus. Yung pong pagtupad sa kautusan ng ating Panginoon Jesucristo ay pagdadala ng ating mga pasanin sa ating buhay. May pasanin tayo. Ang ating pasanin
ay yung pamatok ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi niya, halika kayo na lubang nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan sapagkat magaan ang aking pamatok. Na sinasabi yun sa aklat ng Mateo 11:28. Nasabi yun, my dear brothers and sisters. Mateo 11:28. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at mga nabibigatang lubha at kayo aking papapagpahingahin. Pasanin ninyo, ito nga po yung pasanin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. So my dear brothers and sisters, yung kapahingahang iniuukol sa atin ng Panginoon, napakalalim na kapahingaan na hindi kayang ipaliwanag ng ating bibig. At yan ay ang kapahingahan ng ating isip at ng ating puso na tadtad ng mga problema, tadtad ng mga alalahanin sa ating buhay. Pumunta tayo at tayo ay sumunod. Lumapit tayo sa ating Panginoon Jesucristo at mararanasan natin ang kapahingahang ito. Kailangan tayong matutong magpasakop sa Kanya, my dear brothers and sisters. Magpasakop tayo sa Diyos. Kasi kailangan ang pagpapasakop, my dear brothers and sisters. Hindi natin kayang labanan ang nagaganap na ito sa ating buhay ng tayo lang. Kailangan natin ang lakas na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo. Kailangan natin ang lakas. Sa ating kaya, sa ating makakaya, kulang po yun. Kaya meron mga tao nagkukumit ng suicide. Dahil pinipilit nilang kayanin ang kanilang mga problema sa buhay. Pero hindi naman nila makaya. Kaya sila nagkukumit ng suicide. Kaya sa halip na kapayapaan sa buhay na ito ay kapayapaan 6 feet below the ground ang kanilang naranasan. Rest in peace. Sa sementeryo ang kanilang inabot na kapayapaan. Pero ang kapayapaan iniaalok ng ating Panginoon, dito pa man sa daigdig na ito, buhay ka pa kapatid, magkakaroon ka na ng kapayapaan kung matututo mong ilagak ang iyong mga kabalisahan sa Diyos. Ang sabi rito, kailangan niya lang po tayo pasakop sa Kanya. Ang sabi rito, Santiago chapter 4 verse 7, pasakop nga kayo sa Diyos. Datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. At dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. At sa verse 10, mangagpakababa kayo sa paningin ng Diyos at kayo'y itataas niya. Humble yourself before the Lord. Matuto tayong maging mapagpakumbaba sapagkat sa gitna ng mga problemang dumarating sa ating buhay, hindi natin kaya ito ng soluhan, my dear brothers and sisters. Kailangan natin ng kapangyarihan at ang lakas ng Diyos upang siyang magbigay sa atin ng tunay na kapayapaan at katatagan sa ating buhay na ito. Matindi ang labanan sa sanlibutan, my dear brothers and sisters. Kabi-kabila ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kaya nga, ang utos ng banal na kasulatan, pasakop kayo sa Diyos. Datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, tatakas yan sa inyo. So my dear brothers and sisters, sa pamamagitan ng mga katuroang ito ng Diyos, ako po'y umaasa na sa mga oras at sandaling ito, ay maramdaman ninyo ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo. Mamaya sa pananalangin ng ating minamahal na kapatid, kung sino man ang mananalangin, ng pangwakas na panalangin, ay isama natin ang kaibuturan ng ating puso at ang ating isip
Ilagak natin sa Diyos ang lahat na bumabalisa sa ating isip, sa kaibuturan ng ating puso. Taglay ang ating matibay na pananalig at pananampalataya na ang kapayapaan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo ang siyang maghahari sa bawat isa sa atin. Lagi nating tatandaan at panghahawakan ang kanyang mga banal na salita sa ating buhay. At naititiyak ko, gaano mang kadilim ang landas na tinatahak natin sa daigdig na ito, ang lahat ay mapapasakaliwanagan sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, Diyos, tanging sa puso at damdamin kay mananatili, walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y awit ng walang hanggang pagpupuri, ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang gagabay, kabutihan mo sa akin di nakukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan, magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin kay mananatili, walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y awit ng walang hanggang pagpupuri, ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangad ko na ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko na ay mamalagi sa presensya mo luwalhati
presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang mamalagi sa presensya mo, luwalhati ng pangalan mo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong dinalayan. Jesus, ako'y awit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhati ng pangalan mo. Luwalhati ng pangalan mo. Luwalhati ng pangalan mo. Yes, Lord, maraming salamat po, Lord, sa isa na namang linggo na aming pagsasama-sama, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa walang sawa niyong paggabay, pagpatnubay at pagyakap ng pagmamahal sa amin, Lord, sa araw-araw ng aming buhay. Lord, maraming salamat po, Lord, sa buhay ni Brother Albert, Lord, na siya pong tagahatid ng inyong mga salita, Lord. Naway magrema po ito sa aming mga puso at isipan upang ito po ang inyong mga salita po, Lord, ay aming maging gabay sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Lord, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, Lord. Pakalinisin niyo po ang kaibuturan ng aming mga puso, Lord. Naway ang inyong mga salita, Lord, ay manatiling magrema sa aming mga puso at magamit namin ito, Lord, sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Lord, maraming salamat din po sa buhay ng lahat ng aming kapatiran, Lord, na patuloy na inyong ginagamit, Lord, mula sa pag-MC, Lord, sa music, sa pag-share po ng Word of God. Sa lahat po, Lord, maraming salamat po. Naway patuloy niyo po kaming bigyan ng lakas, ng pangangatawan, Lord, at ng knowledge and wisdom upang kayo lamang po ang maging sentro um, ng aming service, Lord, every Sunday. And Lord, patuloy niyo pong gabayan ang aming mga pamilya, Lord, saan man pong dako ng mundo sila naroroon. Huwag niyo po silang pababayaan, Lord. Katulad po ng paggabay ng pagpatnubay at pagyakap ng pagmamahal sa amin, Lord. Lagi po naming ipinagdadasal na gabayan niyo po sila, Lord, at naway dumating po ang araw, Lord, na kami po ay magsama-sama sa pagsasamba sa inyo, Lord, sa pag-praise and worship po sa inyo. Lord, ay pinagpipray din po namin, Lord, ang mga kapatid po namin na dumaranas po ng mga sakuna ngayon, Lord. Naway, Lord, magkaroon po sila ng repentance sa kanilang mga puso, Lord. Naway
naway magbalik loob po sila sa inyo, Lord, upang magsisi na po sila lahat, magsisi po sa kanilang mga pagkakasala, O Lord. Naway matagpuan po nila kayo sa kanilang mga puso, O Lord, sa lahat po ng mga kapatiran po namin na dumaranas ng sakuna, ng lahat ng mga sakit, Lord, na nararanasan nila. Naway matagpuan po nila kayo sa kaibuturan ng kanilang mga puso, O Lord, at na kayo lamang po ang tanging makapagliligtas po sa aming lahat, O Lord. Lord, naway bigyan niyo pa po kami, Lord, ng lakas ng pangangatawan at isipan, Lord, na harapin po ang lahat ng hamon sa aming mga buhay, Lord. Sa mga darating pa pong araw, buwan at taon ng aming mga buhay, Lord, we surrender everything to you, O Lord, and we glorify you, Lord. Sa inyo lamang po ang pinakamataas na pagsamba at papuri. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ako po'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat na nakipag-isa sa gawain ito. At nawa sa susunod na linggo ay tayo po'y muling magpangi-pangita. At ako po'y may nung isang araw po ako'y isang babaeng matanda ang lumapit sa akin at humihingi ng panalangin. Ang kanya raw pong asawa ay may sakit na malubha dahil nakita niya na ako'y ang aking buong pagkatao, nakita daw niya ang aking ibang pagkatao, ewan ko kung ano ibig niya sabihin. Sabi niya sa akin, Inin, can you please pray for my husband na nagsasuffer ngayon ng malubhang karamdaman sa hospital. Siya po ay Catholic na nanggaling po siya sa Ireland. Dito po siya nagsettled ng few years. Ang sabi niya sa akin, ipanalangin mo naman ang asawa ko dahil ang mga anak ko ay malayo sa piling ko. Sabi ko, oo, gagawin ko yan. Kaya ang pangalan po ng babaeng ito ay si Josephine Bradbury. Ako po ay tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang aking nakilalang ito na si Josephine Bradbury. Ano man po, Panginoon, ang kanyang dinarana sa kanilang buhay, ay iyo pong hipuin. Kung ano man po ang kanilang mga nararanasan sa buhay, iyo pong gabayan at patnubayan ang mag-asawang ito. At nawa sa kanilang paglapit sa iyo at siya po ay isang very close daw po siya sa Panginoon, ay inyo pong pakinggan at ako po ay itinataas ko rin sa iyo ang aking nakilalang ito sa si Josephine at ang kanyang asawa. Pagalingin mo po, Panginoon, ang kanyang karamdaman at ito po ay itinataas ko ng buong buo sa iyo at marami pong salamat. At sa aking ginagawang ito ay nakakatagpo ako ng taong nangangailangan ng mga panalangin. Kaya Panginoon, dinggin mo po ang aming lahat ng panalangin sa gawain ito. In Jesus' name, Amen. Ako po magpapaalala din sa inyo na sa susunod na Sunday po tayo ay Bible sharing. Marami pong salamat. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord.
darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You take my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a loud shout, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to